Representative Percival Sendanya, makakasama ho natin Akbayan Party List. Kaugnay po sa malawakan at medyo lumalawak, ito po mga panawagan, protesta, kaugnay po sa usapin ng impeachment. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito. Good afternoon. Good afternoon, Ms. Lourdes. Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig mula dito po sa Kongreso ngayon. Oo, ano po ito mga move po ninyo para po may gustong gisingin kaugnay po sa impeachment laban naman dito kay Vice President Sara Duterte, sir? Gusto po natin gisingin yung mga natutulog-tulugan at yung mga ayaw gampanan ang kanilang constitutional duty na mga kasama natin sa mataas na kapulungan. Kaya nga po, ang panawagan natin ay dapat sa lalong madaling panahon, simula na itong paglilitis at dapat huwag madaliin. Kaya po ang Akbayan, kasama ang Pilipinas, kasama po ang ML Party List, pati na po yung mga religious organizations, kasama natin ngayon na nasa Senado, meron tayong ecumenical gathering at People's March para po ipanalangin na sana po ay magbukas ang liwanag sa isip ng ating mga senador at yakapin gawin ang kanilang constitutional duty na dapat ay simulan at litisin ang isang impeachment complaint. More or less, gaano po karami yung ating mga kababayang naandyan ngayon sa labas ng Senado, sir? Pong umaga dun sa ating pong ecumenical gathering at People's March, nasa halos 4,000 po. Nagulat po tayo. Originally, mga 2,000 yung ating target, pero lumobo sa 4,000 yung mga kababayan natin. Marami pong mga walk-in na mga young people, yung mga millennials at Gen Z po natin, na talaga namang nagagalit doon sa nakita nila na inaction o kawalan ng aksyon ng Senado doon po sa ating impeachment complaint. Hanggang anong oras po ito, sir? Yung pong ecumenical prayer gathering po natin hanggang bago magsimula at babalik po bukas kasi bukas naman po meron tayong People's Vigil from 5 p.m. to 9 p.m. Doon pa rin po sa gate ng Senate at pagkatapos po nun, babalik po ulit sa Miyerkules sa last day of session para naman po sa Day of Action for Truth and Accountability para ipanawagan na at ipaliwanag sa mga senador na malakas ang ebidensya. Kailangan talaga litisin si VP Sara. Ulitin ko lang, Representative Sendanya, ito po ay mula Lunes hanggang Miyerkules. Hanggang Miyerkules po, araw-araw po, babalik ang taong bayan sa Senado para po ipaalala sa ating mga senador na nagbabantay ang ating po mga kababayan kung kanila bang gagawin ang kanilang constitutional duty. Kasi sabi nga po natin, ang sabi ng konstitusyon, litisin, hindi palusutin. Kasi nga po walang takas, kahit anong tumbling at split ang gawin ng leadership, yung mental gymnastics, hindi po sila mananalo ng gold medal tulad ni Carlos Yulo kasi malinaw ang mandato ng konstitusyon. Proceed forthwith. Pero dito naman po tayo sa forthwith, ano po, mukhang hindi na unawaan ng ilan, ano po? Sa tingin niyo ho ba itong inyong 3 days na movement diyan po sa harap ng Senate ay may impact kay Senate President Chis Escudero? Naku, nasa ngayon po kasi nakita natin talaga po umiinit ang pagtanggap ng ating po mga kababayan dito po sa ating kampanya kasi nakita natin, hindi na lamang ito kampanya ng oposisyon, ito po ngayon ay naging kampanya ng taong bayan. Nagsalita po hindi lamang itong mga nasa oposisyon, kundi pati iba't ibang mga law schools at universities sa buong bansa, mga professors at mga bihasa sa batas ngayon ang nagsasabi na sa dulo dapat gawin ng Senado ang kanilang constitutional duty. Dapat ituloy ang impeachment, pakinggan ang presentation ng cases at hayaan ang mga prosecutors natin ay mag-present po ng ebidensya. Oo, pero kanina ho may pahayag si Senador Chis Escudero na hindi siya magpapatinag sa mga kilos protesta dyan sa labas ng Senado at sa mga panawagan ng mga law schools at iba't ibang organizations na simulan etong paglilitis sa impeachment. Sabi niya, meron daw mandato ang Senado at itong kanyang tinatayuan. At ang tinatayuan naman po na ating mga kababayan na kasama natin sa pagkilos na ito ay yung sinasabi ng konstitusyon. Sa dulo po, sabihin man ni Senate President na hindi siya makikinig sa mga protesta, dapat makinig siya sa sinasabi ng konstitusyon. Ano po ang inyong inaasahan ngayong araw na ito? Kasi may iniwan po kanina si Senadora Risa Hontiveros na mukhang ito'y kanyang bubuksan mamaya sa pagbubukas ng sesyon. Po ay talagang buo ang suporta kay Senadora Risa Hontiveros sa kanya pong pag-motion mamaya na buksan na ang impeachment court at sana naman po yung ating po mga senador ay makita ang liwanag na kailangan gawin ang kanilang constitutional duty. Ito po ay mandatong binigay sa kanila ng konstitusyon at kung sila ay binoto natin, dapat nilang gawin ito kasi yan ay kanilang
responsibilidad, duty-bound sila na gawin po yan. O pero kung hindi po gagawin pa rin, ano po yung next move po ninyo, Representative? Sa ano po, kung sakali po mangyari yan, patuloy po tayo at tingin ko po mas lalaki pa at mas lalawak yung ating kilos protesta at tingin ko po mas lalakas yung panawagan ng taong bayan. At nakita po natin, ditong nakaraang eleksyon, maraming hindi inaasahan na nangyari, pero yung isa nangyari na talagang mahalagang tandaan ng mga senador natin ngayon, lumalakas ang boses at puwersa ng mga young people, lalo na ng mga estudyante na mulat at handang maningil sa mga opisyal ng gobyerno na tatalikod sa kanilang responsibilidad. Sa tingin niyo ho ba bakit ayaw pa itong talakayin ni Senador Chis Escudero? Marami po kami naisip na dahilan pero hayaan na po natin yung ating Senate President ang magpaliwanag sa presinto o sa taong bayan kung bakit siya ay nagpapateka-teka muna. Okay. Ano po yung mensahe sa ating mga kababayan, Representative Percival? Ating po mensahe sa ating mga kababayan, patuloy po tayo magbantay sa mga mangyayari itong susunod na 3 araw hanggang sa pagsasarado ng Kongreso. Kasama po dyan yung panawagan natin na ipalala sa ating mga kasamang senador na ang trabaho natin bilang mga elected public officials, lalo na yung ating mga senator judges, ay hindi pa lusutin yung kinasuhan, kundi litisin yung kaso. Marami pong salamat sa inyo, Ms. Lourdes. Maraming salamat, Representative Percival Sendanya, mga kasama Akbayan Party List.